So ang nangyari, yung aking trailers ay hindi pa nakaset up. 5836, where are you? Wala talaga, wala. Wala. So yun, magandang tanghali sa inyo mga kabiyero. So ngayon lang ulit ako gagawa ng video kasi tagal kong hindi bumibiyahe ng LCV. Wala na naman kayong makikitang kakaiba kasi normal naman na yung single trailer namin kahit sa ibang mga gumagawa ng mga video. So yun, 2 months and then yun nga, itong GoPro nagka-problema rin, pati yung cellphone ko ay hindi rin ako nakaka-edit. So natambakan din ako. So sana magtuloy-tuloy na ulit itong aming LCV. So yun, kapatid lang ako sa truck. Si Mrs. kasi may open house. So yung mga nasa Winnipeg or dito sa Manitoba, sa mga naghahanap ng bahay, so message nyo lang. Then yun, kahit anong mga property. So yun, bibiyahe ako ngayon. And yun nga, hindi pa naasikaso yung aking pag-transfer nung registration ng truck sa pangalan ko. Kasi nasa ano pa siya, nasa BFS, Volvo Finance Services. Kasi hindi ko pa na-print. I mean, na-print ko na pa at hindi ko pa nasa sign. Then wala pa akong time kasi marami akong ginagawa sa bahay. Then ito nga, sumasabay pa tong hina ng biyahe. And yun, garage. So yun, after 2 months, ngayon pa lang ulit ako makakabiyahe ng 2 trailer. So sana magtuloy-tuloy na nga para makarecover. So timing talaga na yun nga, yung truck bayad na. So wala akong pinoproblemang monthly. At poproblemahin ko na lang yung mga personal bills. Bayarin namin regular na monthly. Bahay, tubig, kuryente, sasakyan. Itong sasakyan ko ito, sabay kong nilabas yung malaking truck and then itong pick up. But yung truck kasi 5 years lang, ito kasi 7 years. So may 2 years pa ako dito. And then buti na lang yung RV siya nagbabayad. Yung RV naman, yun nga, busy rin ako sa RV. Tapos yun, nagka-problema nung unang guest. At buti na lang yung nag-rent ay kakilala kasi nagka-problema yung water heater tank. Although warranty siya, pero napakatagal ng parts nung ano. So di ko rin alam. So start na ng booking namin ng end of this month. But wala pa kaming update do sa RV. Kinansel na nga tayo. So may kinansel na nga kami nitong next week kasi mahirap. Baka ano lang kami, magka-problema lang. At least maganda pa yung review sa amin. Baka bumagsak yung ano namin, review sa platform. So yan. Diyan yung truck ko. Diyan siya nakaparada. So yan, may 2 school bus. Yan, nabili ko na rin yan yung bus na yan. Joke only. So yan. Yan naman. Ingat. Miss ka na lang, yung 2. Mabuhugas pa ako ng konti. Kami. So itong truck, na-inspection ko na to kahapon. So ikutan ko lang, baka kasi may nawawala. So yan, dami kasi nalalaglag dyan, mga parang buwak. So yan, wala namang nawawala. So yun, dadaan ko lang siya ng konti sa truck wash kasi napakadaming bag. So meron ako ditong chemical na ginagamit ko, ini-spray lang siya dyan para matunaw.
Then sasabayan ng spray ng tutunaw yan eh. Matutunaw siya. Ang tawag dito is bag off. Nilipat ko lang dito sa spray para madaling gamitin. Pero nabibili siya nakalagay sa jug. So hindi siya kasya dito. Sa loob na lang siguro muna. So yun. At samahan nyo na naman ako bumiyahe ng LCV. So yan, medyo hindi ko pa naayos yung aking gamit. Dinala ko na yung mga gamit ko kanina. Kasi nga bibiyahe na rin ako. Pero maaga pa, so umuwi muna ako para kumain. Then yun, napakainit. Kasi ito sinaraduhan. Kasi mas okay dahil aray ko, parang may humps. So yun, may nakabuong LCV. May nakabuong dalawa. Alin dyan yung sakyan. Let's see. Dito 722. Si Mark. Nakabuo dito. Punong-puno kami ng trailer pero daming truck. So ang nangyari, yung aking trailers ay hindi pa nakaset up. Kasi usually kasi dito sa amin sa Stain Backyard, binubuo na kasi ng shunter. But ang nangyari kasi, hindi pa kasi nakabuo. Kasi ang dapat kasi departure ko is 2 o'clock. But yun nga, maaga ako ngayon, 1 o'clock pa lang. So hindi pa nabubuo ng shunt driver. Kasi nga dito sa Steinbach hindi kami nagbubuo. Nagbubuo lang kami pagka nasa labas kami ng terminal. Pag nasa Winnipeg, sa Regina, at saka Saskatoon, Calgary, at saka Edmonton. Kami nagbubuo doon usually. Dito kasi itong main namin dito sa Steinbach, binubuo na ng shunter. So kagaya nung isa doon, yung kanina yung pagpasok ko sa gate, doon na pinaparada nila sa labas, nakaharap na sa gate. So ako ngayon, pero bayad naman to yung pagbubuo, bayad siya $50 yung bayad. Then sa labas, yung sa labas 30. Pag dito lang nagbuo sa terminal sa Steinbach, medyo malaki-laki, $50. So hanapin ko lang tong aking ang B-box ko kasi ay kasi dito tayo magbabase sa timbang eh. Yung lead ko, yung lead ay yung mas mabigat, so which is yung 7702. Then yung B-box ko ay yung 5836. So hanapin ko muna pareho. Yung isa kasi nakita ko na dito eh.
5836. 5836. So ito yung aking lead, 7702. So una kong kukunin is yung B-box. Hanapin ko muna yung B-box ko kung nasa saan. 5836. Nasaan yun? Hirap maghanap kasi napakadami ng trailer. .5836. Tulungan nyo akong maghanap. 5836, 5842. Kaliwat kanan tayo. 5826 yun. 5858, 5861, 5852, 58, nasa yung 58, 5689. So malamang sa malamang ang trailer ko ay nandoon sa Co-op pag wala dito, kasi wala pa rin yung shunt driver eh, kaya hindi ko matanong. Naka lunch break. 5813, wala dito. 5836. Bakit wala ka? Malikabok guys, malikabok. Dahan-dahan lang tayo. Ngayon, pag wala dito, wala dito. 58, 5688. Five, 836, where are you? 5826 kasi. Guys, nakita nyo ba guys? Kasi hindi ko makita. Where are you? Wala dito. 5846 to. 36 ang kailangan ko. 36. 5836. Dito sa likod. 5836. Where are you? Malamang sa malamang naroon na yun sa Co-op. Kasi doon kami nagbubuo eh. Pag wala dito, nandoon yun. Hindi kasi ako dun dumaan. Sayang. .5851. 5 series 5851 53 57 58. Wala talaga, wala.
malamang naroon siya sa malamang nadala na ng city driver doon sa co-op kasi wala na rito eh. Wala na rito. Puro 5.3 tsaka 8,000 series, 8 series. Yung kasi may mga numero kasi sa una yung mga 8 series. Yan, mga 8 series, mga reefer, mga heated trailer yan eh. Mga 8 series. So wala. Kunin ko na lang yung lead at saka hook up ko yung converter. Then punta na ako ngayon sa co-op. So malamang sa malamang for sure naroon yung aking V-Box. Kasi hindi pa kami nakakapag-hook up dito sa yard kasi nga mayroon pa rin construction sa labas, ginagawa pa rin yung kalsada. Eh hindi naman pwedeng dumaan doon ng dalawang trailer kasi nga may mga cone then tight. So ito na lang muna. Ito na lang muna ang ating gagawin. So, na-hook up ko na tong aking lead trailer. So, ang gagawin ko, hahanap lang ako ng converter na pwede kong gamitin dito bago ko siya atrasan. So, kailangan muna nating i-check para hindi tayo basta-basta nag-hook up ng converter kasi pagka-converter naman kasi kahit alin ang pwede nating kunin. But pinakamaganda, inspeksyonin muna natin ito, 2026 February 2026. So inspeksyonin natin para hindi pangit yung makakuha natin. Bagong greasing. Yan. So marami kami dito converter. So check natin lahat bago natin i-hook up rito. So number 19 kasi yung mga nasa unahan lang yung pwede. So ito okay din naman to, pero parang mas prepared ko yung isang yun eh. Ito ay March 2026. So yun na lang isang yun. Ito kasing isang to mas madali kasi may landing gear. Number to 5. So mas maganda yata ito. Ito na lang para may landing gear, madali. So at least to bagong gulong. Hindi ako mamumblema. Bagong palit tong gulong. Hindi. Medyo bago-bago lang. So yan, bagong grasa. Ito kasi may landing gear. Ito kasi wala, kasi to nililift lang to oh. Matigas. Nakatambalakan natin dyan. So ito na lang kunin ko. Ito na lang, at least mayroong pihitan.
kailangan nating i-level kasi mababa. Gas. Ito ang problema sa landing gear. Tigas. So yun, na-hook up ko na. Nagtagal ako kasi nabaguhan siguro sa tagalan ko nang hindi nag-hook up ng LCB. So ito, pakita ko sa inyo. Na-hook up ko na. Yan. Kasi ito nakalock. Tapos yan, kinakabit. So yan, nahirapan ako dito sa anong to. Sa converter. Kasi hindi ko siya mai-align. So yan, na-hook up ko na. Double check mga ilaw. Gulong. Then doon sa co-op, double check ulit pag hook up. So ganun ang trabaho ng LCB. Pre-trip yung una, pre-trip yung converter, pre-trip yung V-box, then pre-trip ka ulit ng panibago. Lahat balik ka ulit sa simula. Kaya napakatrabaho ng trabahong ito. Tapos summer pa, napakainit. So yun. 5836. Yun na lang V-box ang kukunin ko doon sa co-op. So ito yung construction, sarado pa kasi dito eh. So dito muna ulit tayo dadaan sa dati. Kaya hindi pa kami nakakapag-bura LCB rito sa loob ng yard. Oh, grabe. Grabe ba? Mainit ba? So papunta na ako sa co-op. At kasi inikot naman natin dito sa yard yung mga trailer. Wala din yung aking second trailer. So malamang sa malamang nandun sa co-op. Load offer. Trip number 2,105,314. Freight bill A1403441. Planned departure the 14th of June 2025, 12:54. Deliver Monday 9 a.m. to AFJ Campbell, Calgary, CB. Load off. So Sabado ngayon, Monday pa deliver ko. So mahaba yung time. Mahaba yung time ko para tumakbo or bumiyahe ngayong araw. So kahit pa petex-petex lang ang biyahe natin ngayon. Napakainit. At least hindi mo pwersa yung truck. Hindi kasi yun nga, mainit. Yung pang isa. At least naku-cool down yung ating makina. So ganoon lang yung biyahe dito sa LCB. Huwag mo lang pwersahin. Kaya naman ang truck. So nakakapanibago kasi 2 months akong di humila ng dalawang trailer. So let's see after 2 months. Sana narito yung aking isang trailer.
narito. Parang din ako bumalik sa yard. Rough road. Rough road kasi ano narito. Kasi may isang trailer dito. Dalawa palang trailer na nandito. So, nandito yung mga trailer namin. Dito pinaparada yung aming mga pang D-box, panghuling trailer. 5683. Yun. Nandito, buti na lang. Buti na lang. Doon niya pinarado. 5836. Hanap ako sa'yo ng hanap. Nandyan ka lang pala. (5836) Maganda, meron siyang side skirt. Ano rin yan sa ano eh, sa aerodynamic. Problema ko, nakadikit siya dito sa ano. So yan, lagay na natin dito yung isang cord dito. So baba ko na lang ng konti yung trailer para sa So yan, hook up ko na.
Yan, nakalock. Taas ko na lang yung landing gear. So double check, kabit ko na lang yung mga lines. So yun, hindi ko na mapapakita sa inyo lahat kasi magcha-charge ako ng GoPro. Naka-warning na, lobat na. Kasi sobrang tagal mag-hook up na tong ano, LCB. So hook up ko na muna, then magkita-kita tayo mamaya. So yun, check ko na. So hook up ko na lahat. So ang gagawin ko ngayon is another round check sa mga trailers tsaka sa converter. So ito is March 2026. So yung naka-hook up. So ito yung pang summer ko nga palang gulong, pinabalik ko kasi mayroon akong pinapalit ng winter. Sayang kasi kung uubusin ko siya ng winter, kaya pinabalik ko yung pang summer ko. Sayang pa kasi 14mm pa. So yan. So yun, update ko lang kayo. Kapag yung lead trailer kailangan yung 41, hindi pwedeng lumampas pahuli. So kailangan 41 pauna. Hindi siya pwedeng i-adjust pauna. Kasi kapag nakaabante yung axle pauna, magtatama yung dalawang trailer. Kasi liliit yung turning point niya. So ito yung converter. Hook up, make sure ito ay hindi umaangat. Nakalock. Yan. Naka-chain. Bukas ang supply ng hangin. Yung naka-open din yung blue line. Then ito. Yan. Naka-hook up. So yan. Then yung fifth wheel. Then ito yung safety inspection niya, May 2026 expiration. So ito ay July pa. So may almost 2 months pa. 1.5 months bago ma-expire. So pwede pa. So yan. Mga ilaw. Yan. So na-check ko na yan lahat. Ito is another road check. So yan. Naka-shield. Make sure may hangin para alam mong nagsusupply siya ng hangin hanggang likod. So yan, all good sa mga ilaw, everything is good. Oh, pundi yung aking isang signal sa converter. So let's see what we see. So all goods. So maglilinis lang ako ng windshield dito sa gasolinahan bago ako umalis. And every second from that on, girl, you know you've held my poor heart captive.
7:15 na rito sa Saskatchewan. So Saskatchewan na ito, ang area na to. Malapit na ako sa Grenfell. Mag-tire check lang ako, en route inspection. Nakapag on-road inspection na ako 2 beses. Una sa Headingley kasi nag-fuel ako, then sunod na sa Brandon, then ito yung patatlo sa Grenfell. So kapag LCB, may mga routine na ako na kung saan lang ako nag-stop para mag-en route inspection. Then meron din akong certain na tigilan kung saan ako magpapalipas ng gabi. So meron pa akong 5 hours and 58 minutes, but hindi ko na siya sasagad kasi alanganing oras na, baka wala nang maparadahan. So unang target ko is sa Flying J sa Balgoni. Kung merong spot doon ako magpalipas ng gabi. Kung wala naman, diretso ko ng Caron Port, so may ESO. So medyo late na, mga 1 oras na lang yun from Balgoni to Caron Port. Doon for sure maluwag, pero tatry ko pa rin dito sa ang tawag dito Flying J sa Balgoni bago mag-Regina, para hindi ako masyadong mahaba yung driving ko tomorrow. Kasi ito yung hati ng biyahe ng from Winnipeg or from Steinbach to Calgary. So mahaba pa yung time ko kasi bukas ay Sunday pa lang, then Monday pa yung deliver ko ng 9 AM, appointment siya. So isa lang yung papadeliver sa akin kasi yung isang trailer ay papadeliver dun sa city driver sa Calgary kasi nga same ng appointment, so iba na yung magdi-deliver. Then dalawang drop pa, so hindi kakayanin. So yung city driver mag-aantay na lang dun sa terminal. So hindi na ako nakapagpahugas ng truck, no, kasi yun nga, wala akong nadaan ng kasi Sabado, wala masyadong bukas na truck wash kasi kahit doon sa shop na sa yard namin sa Steinbach, sarado rin yung truck wash. So siguro pagbalik na lang. Medyo makulimlim dun, oh, sa area na yun. Umuulan for sure. Mahaba naman yung time ko, kaya siguro dito na lang ako sa Grenfell. Tama, dito na lang ako sa Grenfell para mahaba yung pahinga ko. Hindi naman ako nagmamadali eh. Bukas ng hapon naroon na ako sa Calgary. Mahaba yung time para tumakbo bukas. Kasi usually kasi walang masyadong deliver ng weekends. Mostly Monday, weekdays. So start ng Monday to Friday. Ganun lang naman trabaho ng mga nagtatrabaho sa warehouse or mga production, Monday to Friday. Kaya kami tracking, wala kami pinipiling araw. Kaya yung iba, yung city works, so yun, Monday to Friday lang yung trabaho. Pero kaming mga long haul, yung walang pinipiling araw. Pero itong ginagawa ko regional, kasi dito lang ang biyahe ko, from Manitoba, Saskatchewan, then Alberta lang ang biyahe ko. So hindi ako lumalampas ng Alberta o hindi ako dumidiretso ng BC
Kasi nga, yun na nga, bundok, then sarili ko yung truck, then yung sa iba, gusto nila, but I don't know, nasubukan ko naman ibiyahe ng Vancouver tong truck ko doon sa previous company bago ako napunta rito. Hindi para sa akin yung yung computation kasi ng konsumo ng fuel hindi ganun ka sapat kasi mahal ang fuel sa Vancouver. Unlike dito, puro patag, mababa lang ang fuel lalo sa Alberta. So medyo iba-iba. US kasi ngayon di na rin masyadong US ngayon. Lalo ngayon gawa nung tariff na yan. So I don't know. It's hard to say. So itong area nito, ito is memorable talaga sa akin itong area na to, kaya so doon sa mga naka-subaybay at nakaalam dito sa itong lugar na to, dito ako na-aksidente. Kaya ginagawa ko talaga dito para pinakaano ko na is mag stop. So pinagbigyan ako ng pick up kasi nga dalawa yung hila, hindi agad makakapasok. So mababait dito sa Canada yung mga drivers. Sinishare nila yung road. Kagandahan, hindi ako paspas sa biyahe ngayon. Marami akong kagaya ng sinabi ko, mahaba yung time, so hindi na pwersa yung truck. Nakakapahinga every 2 hours. Yan. So ito, patatlong stop ko na to. Ilang kilometers lang to from Steinbach. Siguro nasa 400, 500. Wala pang 500. Kasi ang Regina nasa 500 something. From here to Regina nasa 80 plus. So dito mostly tumitigil ang mga LCV. So dito na rin siguro ako magpapahinga. Mas maganda rito. So meron pa akong 5 hours. Tama na yun. Lalay lang lagi. May spot pa ba? May spot pa isa. Asya ba ako? Tire check lang ako rito. At ang requirements nga ng LCV is every 2 hours. So yun yung pinasok ko. Pinasok ko dun. Pakasikip.
Pero yan, at least kahit pa paano medyo tuwid naman. Medyo tuwid. Ito ang gagawin nyo, kakapakapay niya kung nag-iinit. Kasi pag nag-iinit yan, ibig sabihin may something wrong. Yan talaga yung chinecheck. 7702. Ilaw, kompleto pa rin. So yan. Itong hub. Lagi nyo kakapain yan pag nagta-tire check kayo. Kasi pag nag-iinit yan, susunod yan. Wala palang ilaw sa taas. Hindi, meron, malabo lang. Malabo lang. Yan. Ito, LCB rin to. CB Rosedale. So, may mga kaibigan tayo dyan sa Rosedale. Iipo-ipoin nyo yung hub. Mga nag-o-overheat na. Baka nag-o-overheat na. So yun, baka dito na lang siguro magpalipas ng gabi. Kasi natamad na ako. Nakakatamad na. Lalo ngayong weekend. Tamang relax lang tayo. Chill lang ba? Chill. Para hindi naman persado yung katawan natin sa katatrabaho. Huwag nating persahin ang ating katawan sa katatrabaho. Kasi ang bawi niya nasa huli. So siguro dito na lang muna ang papalipas ng gabi.